Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras, alas 10:04 ng gabi. Gabi ng Misteryo. 11:11. Ano ba ito? Bakit natin nakikita ito palagi? Ano ba ang mensahe nito sa ating buhay? Ano ba ang dapat nating gawin? Yung ba iniisip ito'y coincidence o nagkataon lamang? Ngunit kung paulit-ulit po natin nakikita ang 11:11, marahil ay merong isang napakalakas na mensahe na dapat nating gawin. Halimbawa, sinasabing ang 11:11 daw po ay nagbibigay ng mensahe sa atin na tayo'y magsimulang muli o tinatawag na new beginning. Kumbagay, fresh start. Kung meron kayong nagawa sa mga nakalipas na mga pagkakataon, dapat nating simulan uli ng panibagong hakbang sa ating buhay. May pagkakataon din ng 11:11 daw po ay nangangahulugan ng spiritual awakening na dapat na tayong magising sa ating lumang kaisipan o paniniwala. Ito ay tinatawag din na pintuan o doorway sa mas malalim at mas malawak na pagkakaintindi, pagkakaunawa sa espiritual. Sinasabing 11:11 din daw po ay sinasabing ang 11:11 ay mensahe ng abundance o swerte o nagbibigay sa atin ng kasaganaan sa buhay. Yan tayong sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Anong tsura? Nakugot ang ulo. Anong lumalabas? Buddha. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa 11:11. Ano ba ito? Ito ba'y nagkataon lamang? Ito ba'y isang mensahe na dapat nating isaisip at isagawa? Sinasabing ito daw ay isang doorway to another dimension o kaya spiritual awakening or new beginning o kailangan nating magbago sa ating pananaw sa buhay. At yung ibang pinakamaganda, ito raw ay swerte na darating sa ating buhay sa hinaharap. Ilang beses ho ba kayong nakakita ng 11:11? Pagtitingin kayo sa inyong mga relo, ay makikita nyo 11:11. Makikita ninyo yung date sa kalendaryo, November 11. Yan ang pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo ngayong gabing ito, 10 to 11 p.m. At syempre, mayroon po tayong mga panauhin sa ating programa. Hi everyone, this is Ashara of AscensionVortex.com and Ascension Vortex PH. Alam niyo ba na ang November 11 or 11:11 ay isang napaka-importanteng portal? Portal? Paano? Tuwing November 11 or 11:11 portal, and this could even be 11:11 on the clock, 11:11 dates if you compute it, is closely related to your divine blueprint. It is closely related to your soul purpose, your soul mission, and your soul alignment. Hello everyone, this is Miss H of Divine Love Energy Healing Products and Services at muli, inanihiyahan ko kayo sa Gabi ng Misteryo sa DZRH at kasama natin si Sir Ray T. Sibayan mula 10 to 11 p.m. at ating pag-uusapan ang 11:11 Energy Portal at ano nga ba yung significance nito sa buhay natin at ano yung mga symptoms physically, mentally, emotionally, and spiritually na nararanasan natin ngayon and anong connection niya dito. Sa experience ko, naniwala ako doon sa guidance na yon. Lagi ko siya nakikita kung saan ako pumunta, sa orasan, pagkuha ko ng cellphone ko, nakikita ko siya, ganyan. So along the way, throughout my experience, I've realized
that there are three important matters when it comes to 11-11 para sa akin. At yan ang para sa akin, ang 11-11 ay nagsisignify ng new beginnings, leadership, and spirituality. Ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala pong absent ha. See you! Pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Uy, 10-10 naman, ha? Ang galing ng pasok, ha? Ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito ay 11-11, pero pumasok tayo ngayon ay 10-10. Ba, ang galing ng synchronicity, ano, ha? Kayo ba'y naniniwala ho sa synchronicity at yung mga repetition of numbers na sinasabi nagbibigay ng mensahe sa atin, ano, ha? And technically, they called this repetition of numbers as angelic numbers or angel numbers, ano na nagbibigay po sa atin ng mga subtle messages, divine messages kung ano ang dapat nating gawin. At marami mga paniniwala tungkol dyan at marahil, technically, ang sa pangkalahatan, ang sinasabi ito raw ay spiritual awakening o kaya ay tayo'y binabatukan na ng universe kapag tayo po'y sobrang himbing na sa pagkakatulog sa pang-araw-araw ho nating buhay. Very exciting mga ating pag-uusapan ngayong gabing ito, and of course, kayo ho, yung mga viewers natin, yung mga listeners po natin, pwede po kayong mag-participate sa ating discussion tonight and i-share po ninyo ang inyong mga experiences tungkol po sa 11-11. Hindi ho sa add to cart, ha? Kasi iba kapag uy, 11-11, naku, hindi, pwede na tayo mag-shopping online. Hindi ho. This is mas malalim po ito ating pag-usapan tungkol po sa 11-11. And tonight, meron po tayong makakapanayam and they will explain, magbibigay din po sila ng kanilang mga insights, wisdom about 11-11. And i-welcome na po natin ating mga guests tonight. Ano ha? Of course, nagbabalik sa atin una muna natin si Miss Leshara. Miss Leshara, magandang gabi sa iyo. Welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening, Sir Ray, and good evening sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong gabi. Good evening din sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Ayan, kumusta ka na, Miss Leshara? And so far, okay na ba kayo at nakapag-establish na ba kayo dito sa Metro Manila? Ha? Yes. So far po, actually, it's medyo temporary lang naman siya for now. But of course, okay naman kami dito, and we're having fun. We're making the most of what we have in this present moment. Ayan. Siyempre, mamaya i-explain po sa atin ni Miss Leshara ang kahulugan ng 11-11. Babalikan kita, Miss Leshara. Salamat. And of course, ito sa ating studio. Sa ating studio, mga kaibigan, let's welcome ang ating co-anchor ngayon na nandito kahit na siya'y sinisibon. Si Miss H. Miss H, kumusta ka na? Good evening po, Sir Ray, at good evening sa lahat ng mga nanonood. Hindi naman halata. Hindi ba halata? Ay, hindi halata. Parang mas modulated lang ang dating. Gumanda pa yung boses. Oo, di ba? Mas baritone voice, di ba? So, good evening po sa mga nanonood ngayon at sa mga online guests natin. At makinig kayo maigay kasi 11-11 to. Maganda Hindi kasi na iwasan, hindi matanggihan ni Miss H yung invitation ko kasi very it's November 11. Very exciting. This will be on Monday, siya. Very exciting siya. November 11. At the same time, maraming mga changes na mangyayari in the next few months hanggang sa susunod na taon. Ayan na. Yan ay magbibigay din po ng kanyang mga paliwanag tungkol po sa 11-11 si Miss H. Salamat, Miss H, and welcome again. Uy, atin namang i-welcome ang isa pa rin nating guest tonight.
Si Miss Raim ng Fifth Dimension Ascension. Ayan na. Isa po siyang 5D Ascension Guide. Miss Raim, welcome back. Tatlo pangalan ni Miss Raim, Chuck and Noynoy. Nonoy. Alright. Miss Raim, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Kumusta ka na? Hello, Sir Ray. Kumusta po? Medyo matagal-tagal po hindi nakabalik dito sa inyo. And I'm happy, sir, na nandito kami ulit. Ayan, ako rin. Masayang-masaya at nakita uli kita, Miss Rem. Pero siguro, no, one of these days, ano, ay makapunta ka rin in person sa ating studio. Ha? Para Opo, sir. makadaupang palad naman kita. Ayan. Totoo po. Ayan. Hindi na masyado, pag may freezer, punta po kami dyan sa inyo. Okay. And dahil din po kay Ma'am Hercel, thank you for having us here. Yes, salamat Chuck, si Miss Raim, mga kaibigan ng ating isa sa mga guests natin tonight. Babalikan kita, Miss Raim. And of course, tonight, matagal din po nating hindi nakakaugnay yung isa nating kaibigan. Pabalik-balik to ng Baguio City, si John, ulat ni JJ, si John Madrigal. John, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. John. Are you there, John? Ayun, nawawala ka. Iyon. Okay. Okay na. Nakamute ka raw, John. Pakicheck mo yung audio mo. Yun. Ayan. Hindi pa rin kita marinig. Nakamute ka pa rin, John. Ayan. Wala, ayaw ka pagsalitain, pero kita-kita na yung mukha mo. Ayan. Ayun. Di yata mapindot yung mute eh. Hindi mo na-unmute. Okay na? Awampay, di pa rin namin marinig. Sige, ayusin natin yung audio mo dyan. Tayo'y papalaot na sa ating discussion tonight. Babalikan kita, John M. mula sa Baguio to Metro Manila, Metro Manila to Baguio. Alright. Ayun, okay na. John, kumusta ka na? How are you? Mabuti naman, Ray. At medyo matagal-tagal din tayong hindi nagkita. So, the last time na nag-guest ako nung last year pa yata yon. Oo. And then, magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Maganda sa inyong lahat dyan, Ray. Ganda so, naman. nandito, nagbabalik tayo ulit sa DZRH, Gabi ng Misteryo. Hindi ka lang pala nasa Baguio, nasa San Francisco pala eh. Di ba? Ang ganda ng Golden Gate mo sa Babalikan kita dyan so, yung experience about synchronicity, about 11/11 And of course, sa ating mga panauhin ngayong gabing ito, ating munang unahin si Miss Leshara. Miss Leshara, itong 11/11, this will be on Monday and sa araw-araw nating buhay habang umusad ang ating panahon, pagtitingin tayo ng orasan, bigla na lang mapapatingin tayo 11 o'clock and 11 minutes in the morning or 11 o'clock and 11 minutes in the evening. Ano ito? Bakit paulit-ulit? Parang kinukulit tayo ng divine beings, ng universe, kung anong dapat nating gawin. Yes, tama ka dyan, Sir Ray. Kasi yung 11/11, pag nakikita natin outside of the 11/11 date, so ngayon kasi we're in the 11/11 portal already. Yes. The energy usually starts 3 days prior. Mm-hmm. So nandito na tayo ngayon dun sa 11/11 energy. Pero pag nakakakita kayo ng 11/11 ng ibang oras, ibang panahon, ibang date, ibig sabihin yan, you are being called to your personal alignment. Okay. Ngayon, ang mangyayari naman sa 11/11, November 11, meron tayong collective, as a collective naman to, na pagdadaanan natin na alignment. So, ibig sabihin, merong mga structures sa society natin na maaaring nagbabago na or magbabago. Dahil doon sa mga bagong alignment niya, pwedeng mga bagong taong papasok in certain industries, new leaders, bagong mga innovations, ganyan. So as a collective humanity, magkakaroon tayo ng alignment to a higher timeline. So ibig sabihin may mga improvements. Dinadala tayo sa mas progresibo na pag-iisip,
mas progresibo na kabuhayan. So magbabago na yung mundo natin in a way na we are progressing in different aspects sa buong society natin. So yun yung nangyayari ngayon. So this is very positive, no? Itong mga changes na to. The changes will definitely have positive effects, pero definitely kasi there are always two sides of the coin. Meron syempreng destruction to have a rebirth, merong mga bagay na mawawala in order for us to be able to align. So ang pinaka-importante dito is to be open. Kasi yung mga ibang tao masyado silang nag-hold on dun sa mga bagay na hindi na dapat para sa kanila. It can be yung mga decisions nila, sa work, relationships. Kanya lang, ayaw nila mag-let go. Ayaw nila tanggapin kung sino ba yung binibigay ng Diyos para sa kanila, ng mga tao or opportunities. Doon nagkakaroon ng problem. So, kailangan at this time, flexible tayo. Maging mas trusting tayo na merong higher power na tumutulong sa atin. There is a higher force guiding us as a collective. Alright. So, salamat, Ms. Lishara. Ito yung collective message na binibigay sa atin 11-11. Babalikan kita, Ms. Lishara, no? Sa personal naman, Ms. H, ano naman ng effect sa atin per individual itong 11-11? So, as individual, kagaya nga na mention ko kanina, physical, mental, emotional, and spiritual level, mafe-feel talaga natin kasi we have to be purged. Okay? Kailangan nating i-release yung mga hindi na nagre-resonate sa buhay natin. However, kagaya nga na sinabi ni Ms. Lishara, people are always holding doon sa mga bagay na hawak nila. They cannot let go of it. So kung may mga physical symptoms, pero recently kasi ang collective na pansin ko, solar plexus talaga yung kine-cleanse ngayon. So, for the past few days, napansin... Solar plexus, dito yun. So, yung kasi yung power yellow chakra. Pagka na-overpower tayo ng mga tao, nawawala tayo ng power. So, binibigay natin sa iba yung power natin. But at this time around, because of the purging and the 11-11 portal, we have to take our power back. So, kung may mga... Babawiin ko yung kinuha mo. So, kung may mga physical... maniningil ang utang. Yes. May mga physical symptoms, normal lang siya. Pero again, kailangan pa rin magpatingin ng doktor kung kailangan talaga. But, hindi kasi siya nagkataon na collective nakaka-experience ng mga physical symptoms. Headache, yan. Very common naman yung mga yun. Talaga? Yeah. Yung tulad mo, ako kasi po kasama rin ba yan? 3 days before. Actually, itong last week, grabe yung sakit ng ulo. Yeah. Ha? Matindi yung energies, ano. Saka merong parang nagkaroon din ng sun solar flare, di ba? So hindi po talaga siya nagkataon. It has to happen. Kasi kailangan na tumataas yung frequency. Kailangan mag-match din yung frequency ng katawan natin. So hindi natin alam na the universe itself tinutulungan tayo na mag-adjust. Yes. From a lower dimension to higher dimensions. Yes, and collective siya. So, individually makaka-experience tayo ng ganun, but as a collective being, na-experience mostly ng mga tao to. So, hindi tayo dapat matakot. And in terms of emotional, mental, affected din. Pero, again, daraan lang siya. So, we don't have to be resistance on this part. Kailangan mangyari. Huwag mong lalabanan. Huwag lalabanan. Huwag mong tatanggihan. Yes. Okay yan . And speaking of this, pinagtatagni-tagni ko na yung ating usapan. Maganda na yung flow . From collective to personal. Now, yung binabanggit nga ni Ms. H tungkol sa adjustment sa atin to higher dimensions. I think si Ms. Raim naman magpapaliwanag kasi siya ay nakatutok sa 5th dimension process na yan ng kamalayan ng tao. Ms. Raim, so papalato tayo dito. Nag-a-adjust ang ating consciousness, and at the same time, itong mga naramdaman natin kapag ganito may mga synchronicity of numbers, 11-11 and so forth, talagang papunta tayo dun sa 5th dimension, right? Mr. Yes, sir. Before we talk about the spirituality side of the 11-11, we have to set first the foundation. No? And yung foundation nito is yung scientific and practical meaning. No, kasi yung number po compared to alphabet, this is a universal
language. Yes. No, kahit sabi ko nga doon sa video ko, kahit Pilipino ka, Kano ka, European ka, or Middle Easternan ka, yung one is one. Iba-iba lang yung tawag natin sa words. Yes. No? So kaya siya universal. So there is a message for the universe, for the collective people and for individual people. No, kaya maraming tao hindi na naniniwala dito because they don't believe. So if you don't believe, kasi our belief control our actions, our reactions, no. So kung hindi natin ito pinapaniwalaan, so hindi talaga natin makikita yung message. No? Okay. So we have to put that foundation. It is a universal message. No. So kaya sir, i-share ko based on my experience. Nagsimula ito sa akin noong 2017. Doon talaga ako nagkaroon ng kumbaga spiritual aware ako na nasa journey ako, na nasa path ako. Kasi prior to that, 2012 to 2016, I don't have spirituality. Total dryness. Galing ako ng 9 years ako sa seminaryo. Tapos paglabas ko ng seminaryo, nag-law school walang ako. spirituality sa... maputol lang kita, Mr. Yes, walang spirituality pag nasa seminaryo ka? Yes, sir. Walang spirituality sa seminaryo? Hindi, sir. Nung lumabas po ako ng seminaryo, that was 5 years bago ko na-realize yung spiritual awakening ko. So doon ako bumalik. And dahil sa 11-11, lagi ko nakikita. Yes. Nagtatanong ako, I started searching online, ano ba ibig sabihin nito, bakit lagi ko nakikita. Until such time na nakapag-come up po ako. And kanina, dahil na-invite po ako kanina dito, so nag-reflect po ako, sir, kung ano talaga yung kabuuan ng experience na pwede kong ma-share sa inyo. Correct. Tapos mas madali nating maintindihan. Yes. So we go into the spirituality. Meron akong sinulat dito, sir. Ang abbreviation ko is sagot. Yan. Para madali po natin sagot sa tanong. Sagot. So yung letter S, kapag nakakita tayo ng 11-11, it signifies support. Right. Support ito galing sa mga forces na hindi natin nakikita, sa mga pangyayari, sa tulong ng tao na hindi natin alam kung paano or kailan or kung sino. Basta as long as we are awakening, nag-11-11 tayo, we have to expect support. Correct. No? And ang letter A, alignment. Sabi nga ni Shara, alignment, no, ina-align ka kasi meron tayong mga ginagawa na hindi naman para sa atin or meron tayong mga kinakasama na hindi naman para sa atin, kaya na mas naghihirap yung buhay natin. No, tapos hindi natin naririnig yung message ng Diyos kung ano yung dapat na gawin natin. So kaya pasunod-sunod yung hirap natin. No? Itong alignment na po ito, sir, ina-align po tayo sa life's purpose and life's mission and soul mission natin. Alright. No? Kumbaga, yun nga sabi niyo po kanina, sir, parang binabatukan na tayo na universe. Ang tigas ng ulo mo, dito ka nga, huwag ka dyan. So, yun yung alignment. And letter G, guidance. No? Merong guidance galing sa guardian angels natin, even from our ancestors, yung mga lolo natin. No? Very important po yun na guidance sa ascended masters or saints. No, so yun po, guidance. And letter O, this is a call for us to be optimistic. No, regardless of the suffering that we experience in this life, you have to think, no, you have to expect good things because there is always a light at the end of the dark tunnel. The reason why you are experiencing hardship because we are learning. And the moment we start learning, the moment we start understanding, doon po natin nakikita yung mensahe ng Diyos na inaalan tayo. Correct. And lastly, sir, letter T, doon sa sagot, trust. No? When we see 11-11, it's about trust. Correct. Tiwala. No? We have no matter how dark, no matter how difficult, no matter how challenging the experience that we are going through right now, the purpose of which is for us to shine our brightest light. Ang galing. So that is our soul. Yun yung purpose natin. Yun yung passion natin na gumawa ng kabutihan dito sa mundo. Ayun. So yun po yung share ko, sir. And later on, sa sunod ko na sasabihin, i-relate naman po yung mga sinabi. Iyan, pero ang galing ng mga paliwanag mo, Miss Rem, ito'y relate sa nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Tulad ngayon, nag-aalburuto naman ng Bulkang Kanlaon, ha? May nangyayaring problema sa Middle East,
may tayo'y binugbog ng ilang bagyo, ano ha? And tama'y binabanggit mo, let's be positive and maging optimistic tayo at magtiwala tayo, di ba? Sa Poong Lumikha, kung ano nga ba yung plano niya sa ating lahat. Kaya't nangyayari itong ganito, ano ha? Salamat, Ms. Raim, sa mga paliwanag na yan. And of course, tonight, mga kaibigan, hingin din natin ng kanyang experience, itong isa nating kaibigan, si John. Paano niya na-realize na parang in alignment na siya ngayon dun sa direksyon ng kanyang buhay. John, muli magandang gabi sa iyo. Magandang gabi muli, Ray, at sa ating mga taga-subaybay. So actually, no, yung sa experience ko, nag-start ako noong 2011, November. Oo. No, nagtataka November din. ko kung bakit puro 11, nakakita ko ng mga 11-11 na pattern. Pag tumingin ako sa relo, 11-11, tapos may mga 4 numbers na consist of 4 na 11. So doon ako nagkaroon ng awareness na, tapos just like ni-research ko rin siya sa alam mo na, sa Google kung anong ibig sabihin. So doon ko nakita kung ano yung ibig sabihin na it's about spiritual awakening. And during that time, no, parang unti-unti na parang may nagbabago na yung paningin ko in terms of beliefs, no, yung mga limited beliefs. So parang na-open na ako at nagkaroon ako ng spiritual awakening na siguro masasabi ko rin na dark night of the soul din, no, kasi lahat ng mga nangyari sa akin parang mabigat. Yun, parang nagkaroon ako ng mga blockages. So although it's part of the awakening process para ma-purify yung soul natin. And then after that, no, bukod pa dyan sa mga experience ko, like for example, kasi it's not only 11-11 yung mga nakikita ko, mga 1-1-1 din, kadalasan 11, 22, kung kahit saan ako tumingin meron. And then, ang nangyari nun, isa sa mga example na hindi ko makakalimutan, yung computer ko, habang nag-crash or ano siya, tawag doon yung nag-freeze, no, eksakto 11-11. Ayun sa mga experience ko na hindi ko makakalimutan. Ang pangalawa, sumasakay naman ako sa FX, no. Pagtingin ko sa plate number, it's 111. At saka biglang nag-ring yung telepono ko eksakto at 1:11 p.m. Ganon. Yung iba nga, pag nagme-message lang, saktong-sakto, 11:11. Di ba? Yes. Actually, maraming beses na yun, 11:11 na nagme-message ako. Exactly. Pagtingin ko sa message ko, 11:11, nakalagay na si Ned ko. Ganon. And then, after nun, nawala siya, no? Kasi nagkaroon ako ng major shift talaga sa katawan eh. Parang hindi ko alam, maraming problema or parang bumagsak yung mundo ko for how many years. Huwag mo hayaan bumagsak, saluhin mo. Negosyo ko, ganyan. And then, after several years, no, medyo pa unti-unti na siyang nawawala. Alright. Ganon. So, and then, itong year naman, bumalik na bigla, madalas. Ganon. So, yun ang... Pero ngayon, nung bumalik na siya, parang gumanda na yung buhay ko. Ayun, ang galing, ano ha? Ayan. Nagkaroon ako, parang, alam mo na, nagsunod-sunod yung mga projects ko, correct. Yung mga... isa ka kasi... Financial, in terms of financial aspect. Si John kasi, ano yan, travel agent yan eh. Ibinuking na kita. Kahit paano, no? Maganda naman pala yung experience mo since nung naging aware ka sa 11-11. Salamat, John, babalikan kita, no, ha? Thank you so much. Marami na mga nagre-react sa ating mga viewers tonight sa ating program Gabi ng Misteryo. Ang sabi ni June Perez, good evening po mga kamisteryo. Madalas po ako makakita ng 11-11 way back 2015, half through 2016. Ha? Magandang gabi po at gwapong gabi po. At magandang gabi po. Ayan. Sa lahat po ng guest ninyo, si Carlo Fuertes. Ivy Gutierrez, maraming salamat. Magandang gabi sa iyo. Divine Ramos, maging si Ron Bustamante, Marilyn Rabas, Victoria Richard, shout out ko na po kayo, ano ha. Si Elias Pascasio, kumusta ka na? Ria Soto, Zenny Lobigas Jose,
And also si Aris Orda, Gary Balmaceda, mga present sila, no? O, hindi sila uma-absent. Albert De Los Santos, sabi ni Albert, madalas din ako makakita ng oras sa cellphone, 11:11, iba naman ay 3:33, ibang 4:44, mga repetition of numbers, 555 and 111. Iniisip ko lagi na swerte. Well, I think tama yung approach po ninyo, iniisip nyo yung swerte. But I think mayroon pang ibang mga messages na dapat nating malaman from those repetition of numbers. Gemma Keswani, good evening from Bacor, Albert. Okay, tapos na. Arvin Capasilio, Brother Arvin, kumusta ka na? Si Ran Nerio, ayan, mapagpalang gabi po, Ma'am Miss Hope Resurrection, sabi po niya. Si Miss Hope, sabi niya, nakakatuwa kasi makapansin mo mga numerong ito out of nowhere. 3 to 4 times a day, makikita mo siya, nagpapapansin sa'yo, kaya kailangan be aware, it's a call of universe. Tama ho yan. Enzo Magbanwa, they are watching from Palawan, sabi niya, paminsan-minsan nga po nakita rin po ako ng 11:11, sabi niya sa aking cellphone, minsan sa aking relo, ayan. So, ang ginagawa ko, tinatayaan ko. Okay ka rin. Ayan. Anthony Brenica, maraming salamat. Si Juan Jays, ako po, 444. Madalas makita since year early 2000 yan. 44 years ako ngayon. Ano po kaya na ispaywatig? Alam po ninyo, sa totoo lang, yung mga angel number, di ba, message, nakikita na yan sa Google eh. Di ba? Iba, yan, tulad yan, 444. Kapag i-search mo yan, meron na kaagad, biglang, actually, it's a general meaning naman, Tama, di ba? Buti nga meron tayong access sa ganyan. Eh. Opo, pero kasi, lumalabas yung mga numbers, depende kung ano iniisip mo on that time. For example, you're manifesting on something or you're asking for guidance. So, mayroon ka iniisip na plano, yes. Mayroong sasagot sa'yo na ganung number. So, ngayon, i-check mo siya. Oo. Ibig sabihin nun, you are in your present moment. Kasi nakikita mo na ngayon yung mga synchronicities and you're living with consciousness and awareness. And that's very important. Kasi kung wala yung awareness and consciousness natin, watak-watak yung isip natin. Wala tayong, ang isip lang natin is problema. So it means to say, you are on your right path. No matter what number is. So, pag nakita mo na yung synchronicity and what you are manifesting or ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo, yun na yung confirmation. Meron general meaning actually sa mga numbers na yan. But I think, you yourself, personally, dapat mong ma-dissect ano yung meaning ng mga numbers na yun. Sa'yo, personally. Ayan na. Tulad to, general meaning ng 444, angels are with you, with us, kanina guiding us. Pagpunta ko dito, 333 and 222. 333, di ba? 222, yan. Iba, 666. Alam po ninyo, 666 din naman talaga bad number yan eh. In fact, it's a very powerful number na nagbibigay po sa atin ng meaning. Technically, it's the meaning of 666 is love. Or meron pa itong binabanggit dito it is a reminder to refocus and find balance in your life. Ayan, pag nakita kayo ng ganong repetition of angel numbers, Very interesting ating pinag-uusapan tonight, mga kababayan. And thank you sa mga nagsishare po sa atin. Si Aquarius Ann, magandang gabi sa iyo. And nakatutok din sa atin si Maria Loni Blanco from Hong Kong. Ayan. Sa YouTube channel, si Gio Ambas, magandang gabi sa iyo. And also si Edith Molina from Alaay, Batangas A. Okay. Now, balik tayo sa 11:11. May binabanggit na nabubuksan ng portal kapag may ganitong 11:11 date. Miss Lishara, paano ito? Paano yung portal na yun? Paano siya nabubuksan? From time to time ba kapag nakita tayo ng 11:11 or tulad to, itong November 11, ito ba yung talagang parang grand opening ng portal na yan? Yes, Miss Lishara. Hindi kita marinig. Yan. Paki-unmute. Yun.
Alright. Ayan. Mhm. Okay, so yes, definitely, merong nag-open na portal. But Okay. I don't want to make it, again, complicated for people. So for you to be able to visualize kung paano to nangyayari, tingnan natin yung sky, the cosmos. Oh, Let's picture yeah. it like a clock. Okay. And then yung mga hands, di ba, nagkakaroon ng mga alignment. And so pag nagkaroon ng certain alignment ng planets and dates, nagkakaroon ng specific na angles, di ba? Tapos nagkakaroon yun ng punit, kumbaga, sa space and time continuum. In the quantum field, nagkakaroon tayo ng access to certain things that we don't usually have access to. So kapag sa 11/11, specifically ngayong November 11 nga, magkakaroon tayo ng collective alignment and also personal alignment. So we have to watch out for the signs, kung ano man yung mga bagay or tao, opportunities na biglang lilitaw within this period. Pwedeng may mga bago kang makikilala, may bago kang trabaho, may bago kang relationship, merong bagong sitwasyon sa buhay mo. Kunyari, dati, hirap na hirap ka. Ngayon, magkakaroon ka ng malaking blessing. Meron kang But of bagong course, racket. we don't want to expect. Oo. Kailangan tanggapin mo kung ano yung binigay sa'yo. And then, you have to understand kung ano yung purpose nun. So, itong mga dadating nga, it's all part of the soul alignment. Okay? So, once nag-align tayo sa sky, nagkakaroon din tayo ng alignment sa loob natin. Because as above, so below, Yes, yan. these things shift the same way. So, as above, so below, tama yun. Actually, babanggitin ko nga yun, pero nakuha na ni Miss Leshara. Yan, alignment yan, di ba? Nagkakaroon tayo dito ng alignment of consciousness, alignment of thoughts and wisdom, Maganda yan. Tama yun, no? Meron tayong physical universe na tinitingnan natin sa taas, and also, we also have our inner universe. So, kung merong alignment sa ating physical universe, meron din tayong alignment dapat sa ating inner universe. Yan, innerverse. Yan. All right. Yes. Miss Raim, So tama, no? we have to navigate our emotions. Yes. We have to navigate our reactions. Lahat ng nangyayari, yung pag-iisip natin, yung mga nagpo-flow ngayon within this period, lahat to part ng soul alignment natin. Oo. Anyway, maraming salamat, Miss Leshara. Miss Raim, matanong lang kita. Ikaw, mayroon ka ring constant communication with our galactic brothers. May time ba na talagang kapag hindi ka in alignment, sinasabihan ka, o ito ang gagawin mo kasi mukhang naiba na yata yung direction mo di ba? Oo. Yes sir. Natural yan sa journey, lalo na sa atin, no, mga kapag awaken na tayo. Yung awareness kasi natin kapag awaken tayo is malawak. So kung malawak tayo, kapag naging unconscious tayo, yung balik nung, kasi we're speaking about energy dito pagbalik nung energy, yun yung mabigat, dun tayo nagpe-purge, yung guilt, sobrang sakit, until such time na naaapektuhan yung katawan natin, nagpe-purge din yung physical aspect natin, no? Because this 11/11, no, this is a message about spiritual awakening. And when we speak about spiritual awakening, it is about spirituality. It is not about your belief as a Christian, as a Catholic, or as a Muslim. It is not about your belief. It is about your way of life. Correct. So that's why nakukonect ko dito yung leadership. Once we awakened ourselves, once na nakakita tayo ng 11/11, this is not about comparing yourself to the experiences or belief of other people. It is about understanding your own belief, because your belief creates your thoughts, creates your actions, no, your reactions, no. Kaya hindi natin kailangan tumingin sa iba. It is for us to lead. It is a call for us to lead ourselves so that we can fix our inner verse, no, yung universe natin dyan sa loob. Ang sabi ni Pogi ako sa YouTube channel ng DZRH Television, sabi niya may tanong siya. I think makakasagot ka rito, Ms. Raymond. Yung mga ancient portal subay, totoo kaya yun? Sabi niya. Yes, sir. Ancient portals, yes, totoo po yun, sir. Kasi
kung wala yung mga ancient portals, how are we going to have the knowledge that we already have right now, especially in technology? Saan yan manggagaling? Bakit wala yan noong unang panahon? No? And there are so many, yun nga, magiging mabilis yung progress natin, no, as a society, sa technology or whatever aspect ng pamumuhay natin. Magiging mabilis yan because marami na yung awakened. No, so kung marami na yung awakened, many people are already anchoring their own light. And the more people na nag-anchor ng kanilang liwanag dito sa mundo, the more natin ino-open yung possibility and opportunity for yung sinasabi natin na golden age. Yeah. No, where the society is kumbaga yung society natin, society of love, peace, harmony, and prosperity. Alright. Thank you, Miss Ray. Ito naman ang tanong ko rito. Meron ding tanong dito, Miss H. I think baka ka naman makakasagot dito. We are discussing, we are talking here about, portal. Normally kasi kapag aware ka na, yung consciousness mo, alam na yan. Hindi nakikita ng mata, no? You yourself as also ET contact, may pagkakataon ba na you can see portals physically? Visually? Visually? Through meditation. Okay. So, not only that, kasi during the meditation, di ba nga, meron mind's eye. Yes, okay. We have the mind's eye here. Yes. Yeah. Third eye. So, hindi naman natin siya talaga kailangan makita physically kasi, again, mataas yung frequency niya. And, physical body natin, especially if you're not healing, hindi niya kakayanin. Pero may mga lugar dito sa planeta natin na, let's say, itong Stonehenge sa UK, mga pyramids sa Egypt, meron bang ibang mga binabanggit na sinasabi? Meron daw Stargate. Stargates. So maaring nandiyan sila, hindi lang natin nakikita man na may mga pumapasok o lumalabas na mga beings dun sa mga portals na yon. Because they are multidimensional. Yes, and we are yes. multidimensional. And we cannot see them physically. Yes. Kahit naman tayo, we can also enter. Hindi naman ang physical body natin. So, astral body. Actually, yan nga yung point na tinutumbok natin dito. Para makita natin tong existence ng mga beings na to na they reside sa kabilang dimensions, we have to adjust our own frequencies. Yes. Para ma-meet natin yung level Kaya niya. Importante, lagi ko nga sinasabi, na you have to purify your heart. Alright. Kasi dyan tayo nagbabalanse. Pero kung yung puso natin punong-puno ng alam niyo na, mga negativities, mga galit, whatever. Masyadong mababa. Yes. So, ang vibration. Ano siya yan yung mag-stop sa atin to do what's right. Alright. And yun talaga, kaya nga sinasabi, 'di ba? Huwag natin pabigatin yung puso natin. Let's purify our heart. Alright. Yeah. And forgive. Meron tuloy nagsasabi sa isip ko, bunuin daw natin ating mga puso ng love. Wow naman. Ayos yan. Salamat naman sa mga nagbibigay din ng mga inputs. And of course, John, you yourself, ano yung ginagawa mo na ngayon? Ikaw nagta-travel ka sa iba't ibang mga lugar. Mayroon ka ba bang gustong tuklasin sa sarili mo to align yourself to your spiritual journey and sa iyong life path? Siguro yung ginagawa ko ngayon, it's part of my soul purpose na. So I realized that siguro pinapakita lang ng universe kung ano talaga yung soul purpose ko. Kung bakit ako na punta sa ganitong sitwasyon. Like nagta-travel ako sa iba-ibang lugar, no? And siguro dahil na rin siguro sa tinatawag natin soul mission. Yeah. So, ganun siguro. So, nagkaroon ako ng alignment doon. So, which is na unti-unti ko na siyang natatanggap ngayon. Kaya ginagawa ko na siya ngayon. Ayun. Yay. Ikaw talaga dyan. Salamat naman sa mga inputs na yan. And of course, for sharing your experiences. Salamat dyan. Well, now, I think it's about time na tanungin natin si Miss Lishara. Ano ba ang dapat natin gawin, Miss Lishara? Ngayon, paparating na tong 11/11, November 11.
anong dapat nating gawin to align ourselves sa direksyon ng ating buhay? So para dito, meron po akong ginawa na exercise na pwedeng gawin ng mga listeners natin. Yun, maganda yan. Pwede na rin to. Oo, very So exciting. itong exercise na to will help you to align all aspects of your life. Kung Okay. ano man yung mga kulang pa na gusto nyo pang i-improve. Okay? So first is, ilista ninyo yung physical, and then mental, emotional, and then spiritual. So dun sa 4 na columns na yan or 4 na lugar, ilalagay ninyo yung 3 pinaka-main goal ninyo. And it has to be very specific. Okay. So for example, sa physical, gusto mo magkaroon ng glow up. Gusto mo ng certain specific na frame of health. Diba? So kailangan ilagay mo yung healthy body, physically fit ka, ganon. So kailangan maging specific ka. Next naman sa mental, ilagay mo na mentally sound, you can regulate your emotions, I mean your thoughts, your unwanted thoughts, intrusive thoughts, yung ganyan. So be specific. Alright. Number 3 sa emotional aspect is for you to be able to unload your emotions, pwedeng ganyan. And then for the spiritual naman, for you to have a spiritual practice na binabalik-balikan mo araw-araw. So those are examples Nakalista of yun, goals. nakalista dapat And then yun. doon sa ilalim nun, sa ilalim ng mga goal na yun, kailangan maglista rin kayo ng 3 actions that you need to do in order to reach those goals. Alright. So i-breakdown natin kasi madalas yung mga tao, meron silang goal, kaya lang nalilimit sila kasi hindi na nila iniisip yung mga steps na iba pang kailangan nilang gawin in order to align. Kumbaga, kulang sa action. Nandun na yung vision, but the action is not there. Yun. So, yun yung gusto natin to-refine dito. And then, number 2, dito sa exercise na to, is ilista nyo rin yung love, career and money, relationships, which is yung family, friends, and connections. And then, number 4 is yung spirituality. Yun. So, yan yung lahat ng aspects ng buhay ng isang tao. And then, ilista ninyo sa ilalim nun lahat ng gusto ninyo specifically. Pwede kayong umabot ng isang buong page kung gusto ninyo. Kunyari sa love life, ano ba yung klase ng person na gusto mong makasama sa buhay? Ilista mo lahat ng specific na gusto mong mangyari. And ganun din sa career, sa money. Sa career, for example, ayaw mo ng 9-to-5 job. Gusto mo mas flexible, gusto mo yung sweldo mo ganito, for example 40,000 and above lang. Wow! So depende yan sa'yo kung ano yung pinaka vision na gusto mo and what's your reactions. Kung yung goal mo ba iniisip mo parang imposible naman to, ganun ka ba mag-react? So kailangan mo i-adjust yung sarili mo, yung beliefs mo, how you feel about you being able to achieve those goals also. So yan yung exercise para magkaroon tayo ng deep reflection kahit na mag-isa lang tayo, nasa bahay tayo. This kind of reflection is the one that will really help us to be able to align all of the aspects of our lives. Because if we leave it to be vague, hindi natin siya dinadissect, hindi natin siya nililista, magiging idea lang siya. Ayun. Hindi siya magiging concrete sa So, buhay natin. dapat dyan sa lista na ilagay sa ilalim ng unan pag matutulog na. Pwede ba? Di ba? Para nare-remind tayo. Para mariremind tayo, di ba? Di ba ganyan yung practice natin nung estudyante tayo pag nagre-review tayo ng mga leksyon para laging nasa isip natin yun. Dapat ilagay dun sa ilalim ng unan. Ano? At saka paggising... Yes, Miss Raim. Miss Raim, ano yung sinasabi mo, Miss Raim? May binabanggit si Miss Raim eh. Go ahead. Sorry, narinig po pala ako doon. Narinig kita eh. Magharap lang po kasi talaga kami dito. Magharap lang kami nila Shara. Pero sir, para pumasok, tumago sa unan papunta sa ulo natin. Yun, di ba? Tama yun, di ba? Actually, may ano yun eh, may point doon eh. Mayroong visa yun, na-experience rin natin yan nung tayo mga estudyante pa lamang. Yes. Pero on your part, ano yung recommendation mo na dapat natin gawin, especially kapag ganitong paparating na itong November 11, 11/11? Yes, sir. So sa akin, sir, idugtong ko lang doon, sir, sa
sa sinabi ni Leshara doon sa activity na ginawa niya. No? Tama yun, halos ganun din yung ginagawa namin. Ako, nagsusulat din ako minsan sa cellphone ko. Pero we have to bear in mind kung ano yung end goal natin sa ginagawa natin, sa spiritual practices natin. Okay. No? And para sa akin, ang masasuggest ko na goal natin, dapat yung ginagawa natin ng mga spiritual practices, kahit yung mga dasal natin, affirmations natin, no, which is very important in our growth. Kailangan yung purpose niyan or yung end goal natin diyan is para matanggap natin yung nangyari sa nakalipas. Tama. Okay? We have to accept what happened in the past, because if we cannot accept the things that happened in the past, we cannot be grateful. Correct. In the present moment. No? So ngayon, andito na tayo sa present moment, hindi natin mababago yung nakalipas. No, pero yung nakalipas na yun, kung hindi natin kayang tanggapin, it will always haunt us here in the present moment. Doon tayo na galit pa din tayo sa tao, maiisip lang natin, no? Galit pa din tayo. So, na-destroy yung present moment if we cannot accept the past. No? Kasi pag natanggap natin, mahihil na natin yon. And once we are able to heal our past, maraming parte ng pagkatao natin ang mas magagamit natin sa kaayusan dito sa present moment. And then lastly, sir, dapat yung ginagawa natin is for us to be patient, with what is going to happen in the future. No? So acceptance, gratitude, acceptance sa past, gratitude sa present moment, and then trust or patience, patience sa dadating sa future. Because if we are not patient, if we do not trust what will happen in the future, then we will continuously destroy our future here in the present moment. Gawa tayo ng kabulastugan because we cannot think about the positive future that is awaiting for us. Thank you so yun much. Po, sir, yung salamat, Ms. Ray. Ayan, maraming salamat. Ms. H, on your part naman, ano yung mga, you do rituals, no? Yes, po. Especially pag 11-11. Ano yung recommended mo na dapat nating gawin? So firstly, of course, maging intentional tayo during this period of time. And as much as possible, avoid natin yung magalit tayo on that day. Kasi very potent talaga yung energy. So kung may tendency kang magagalit, wag muna ako magagalit. Bukas na lang. Yes, very pag 11-12 na lang. very potent yung energy po niyan. So ang veil is napakanipis, kaya whatever we manifest, really manifest. Talaga? Yes. Kung mag-isip ka na masama, huwag manifest. Dapat mabuti. Of course, dapat. Mabuti. Oo. Yun. So, kung yung i-add ko lang doon sa binanggit ni Miss Lesh na mga isusulat, to amplify that, pwede tayo magsindi ng candle. Yes. Yes. And ang sasabi ko sana kanina, dapat, susunugin mo dapat yung to... Choice naman po yun. Diba? Para ma-seal mo yung mga dapat na mangyari sa buhay mo. So, pwede tayong gumamit ng mga elements to amplify the energy of 11-11. Right. Pero ang pinaka-importante is you have to check your heart. Yan talaga yung pinaka-importante. Kasi kahit tayo sumulat ng napakarami tapos yung puso natin hindi nasa ayos. Bato yung puso. So kaya kailangan maging intentional tayo. We have to pray, meditate. Palambutin naman. Yes. Yun ang kailangan natin gawin on that day. Kasi napakalakas talaga ng manifestation yan. Kaya nga, di ba yung mga nag-order, ang bilis dumating din. So yun. Kaya yung mga tao na nakikinig ngayon, set your day. Kung baga gamitin nyo talaga tong araw na ito, kung meron kayong gustong it's a very special day, no? Kung gusto kayo may i-manifest. Kasi preparation na rin natin to for 2025 eh. Correct. So parang binibigyan din tayo ng time. I think shape natin ngayon yung para sa future natin. Yes. At ang pinakamahalaga, maging mabuting tao tayo. Yes. Kasi no matter what, kahit na anong i-manifest natin, kung anong gustuhin natin, pero kung yung puso natin hindi maayos. Yun. Salamat, Miss H. Jan, meron ka na idea ang gagawin mo, ha? Jan. So, anong gagawin mo sa 11-11? Thank you sa mga tips, no? So, actually, hindi ko pa nagagawin. So, ngayon ko lang nalaman ano yung dapat gawin. So, pero meron na para mag-manifest. Actually, ako personally, I would recommend na on that day, 11-11, we have to set
a time na mag-meditate tayo. In meditation, we can visualize kung ano yung gusto natin sa ating buhay in the future. Personally, and also we can also set kung ano nga bang dapat na maganap in the future collectively. As a Filipino citizen, as a nation, as one of the people of Earth. Di ba? Yan ang sinasabi ng mga galactic beings. You are people of Earth. And dapat walang differences between you. Dapat nagkakaisa tayo, nagmamahalan tayo, nagkakasundo tayo. Iisa yung ating tinatahak bilang people of Earth. Ayan. Di ba, Jan? And you're a part of the people of Earth. Salamat Jan sa ibinigay mong pagkakataon and oras tonight sa ating program, and also maybe you can also share kung saan ka pwede makontak, lalo na yung mga gustong mag-travel, di ba? Saan ka raw pwede makontak, Jan? Okay, thank you so much, Ray, sa opportunity. No? You can actually visit my FB page, Ulat ni JJ, at follow niyo na rin ako kasi usually nagpo-post ako dyan ng mga travel updates din. Ay, magaling yan si Jan, Tsaka mga packages. Pag ikaw, Miss H, kung planong pumunta ng Japan, si Jan. Bahala dyan. Ha? Kung gusto mo pumunta ng Taiwan, si Jan. O kaya sa US, si Jan. Salamat, Jan. Ulat ni JJ, no? Yung Facebook page mo. Ulat ni JJ. Ayan. Salamat, John M. John Madrigal, ng Ulat ni JJ. Ayan. Miss Lishara, muli maraming salamat sa iyo, and saan ka raw pwedeng ma-contact for any, siguro kung gusto nila mag-consult sa iyo sa ascensionvortex.com, right? Yes, tama po. ascensionvortex.com. Pwede rin po sila mag-contact sa Viber or Facebook. Ayan. Alright. Madali naman makita yan sa FB page, sa Meta. Ayan, sa Facebook. Salamat, Ms. Lishara. Any parting words so sa ating mga kababayan para sa 11/11? Kayong dalawa ni Ms. Raim? Ang parting message ko or advice in general is to really be true to yourself. Ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo? What really calls out to your soul, and it will really stand out hanap-hanapin mo yung bagay na para sa iyo. Ayan, salamat Ms. Lishara. Ms. Raim, saan ka raw pwede makontak for lalo na yung mga gusto ng mag-ascend to higher dimensions, anong ginagawa natin, ano dapat natin gawin? Yes sir, thank you for having me here again. Kung gusto niyo po ako makontak, gusto niyo mag-enroll sa workshops natin, hanapin niyo lang po ako sa Facebook, Noy del Rosario Qatar. And meron po akong i-greet sir kasi nag-promise ako doon sa post ko kanina na i-greet ko sila. So si Rian, si Carmela Binloan, si Ma'am Irene, si Japit Quijano, Marilyn Rabas, and Sir J. Ogwan. Pinsan ko po at kababayan ko po dyan sa Claveria, Masbate. So good evening po sa inyo, and thank you sa panonood o pakikinig dito sa Gabi ng Misteryo with Sir Ray Sibayan. Thank you so much. Sir, thank you. Thank you so much, Ms. Raim, Ms. Lishara. Ms. H, saan ka raw pwede ma-contact para mapuno sila ng pagmamahal, ng enerhiya, at positive spiritual energies? Yan. So, pwede po silang mag-visit sa page ko, Divine Love Energy Healing Products and Services. Andun po yung mga reports about sa mga energy updates and mga solar flares. At kung paano yung makakatulong pa sa kanila para kung ano man yung mga physical symptoms na nararanasan nila, they can check the page para makita nila kung may mga updates ako. Thank you so much. Thank you, sorry. Anytime. Uy, salamat to sa matumutok po sa ating Gabi ng Misteryo ng gabing ito, mga kaibigan, ng Sabado. Napaka-exciting nating pinag-usapan about 11/11. Maging positive po ang ating kaisipan. Iwaksi muna natin ng mga sama ng loob sa isa't isa. Magpatawad po tayo, matuto po tayo niyan. Salamat po. Anyo pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo.
Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo.